at para naman mga kanyusik, mas lalo pa nating mahimay, mas lalo pa nating maunawaan ang ating topic ngayong araw po ng Monday. Kasama po natin sa ating linya ang political analyst at constitutionalist na si Attorney Egon Cayosa. Magandang umaga, Attorney Egon. Magandang umaga, Darlene, at good morning po sa ating mga kababayan. Yes, Attorney Egon, maglalabas daw po ngayong araw ng sabina ang CIDG laban po kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil wika nga po ni DILG Secretary John Vic Remulla, si Senador Bato daw po yung tip of the spear sa drug war. Ito bang pagsasabina po ay same effect with warrant? Lalot nitong weekend, umugong po yung umano'y ICC warrant of arrest. Ano bang pagkakaiba, Attorney, ng warrant at saka ng sabina? Magkaiba ho yung warrant at sabina. Ang sabina, parang imbitasyon lamang ho sa isang suspect na ipaalam sa kanya na may iniimbestigahan at gusto nilang marinig ang kanyang panig. Mm-hmm. So, imbitasyon lamang ho yan. Yung warrant ho kasi, utos talaga yan. Mm-hmm. Surrender ka, kundi huhulihin ka sa ayaw at gusto mo. Mm-hmm. So, pwede kang huliin at dalhin dun sa korte o anumang legal authority nag-issue ng warrant na yan. Mm-hmm. So, ibig sabihin, Attorney, pag sabina, meron bang, choice ang pinadalhan ng sabina na hindi dumalo or tumugon doon sa sabina? Meron siyang choice. Of course, it will not be to his advantage. Mm-hmm. Kasi pag hindi ka nagpakita, hindi ka sumasagot, walang naririnig sa'yo, binigyan ka ng pagkakataon, ang maaaring gawin nung nag-imbestiga at nasa rules at batas yan, na base dun sa ebidensya na inihain ng kabilang panig, pwede na siya magdesisyon. Mm-hmm. Hindi na niya, since ayaw mong sumagot, ayaw mong magpakita, ayaw mong mag-explain, bigay ng sariling ebidensya, you cannot complain of denial of due process later on. Mm-hmm. So, yun ang disadvantage. Kumbaga, hindi maririnig ng investigador ang iyong panig. Mm-hmm. At meron na siyang authority na magdesisyon base dun sa naihain na ebidensya ng kabilang panig. Sa panig naman po ni Senador Ronald Bato de la Rosa, may consequence ba, Attorney, or impact ba kung hindi siya personally mag-a-appear sa CIDG? Dahil alam naman natin, Attorney, na matagal na po siyang hindi nasisilayan ng publiko. Well, legally, wala naman. Pwedeng magpadala na lang ng abogado o representative. But from the point of view ng taong bayan, di ba? Dahil senador siya matataas opisyal, di ba? With more power, with higher position, with greater responsibility. So, maliban dun sa legal na obligasyon ng mga hinalal natin, matataas na opisyal o hinalal natin mga representative, yung magpakita ng good example sa taong bayan. Diba? Kung ordinaryong tao, sinasabi, magpakita, sumagot ka doon, mag-explain ka. Pero pag big time ka, pwedeng hindi ka magpakita, hindi mag-explain, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi magandang example yan. And that's the moral duty of every leader in our country. Magpakita ng good example. So, pangalawa, of course, yung legal risk sa kanya. Pwedeng mag-desisyon na yung investigador kahit one side lang ang naririnig niya. Ang DILG po, Attorney, may plano pong magkasa ng accountability investigation kaugnay nga po nitong EJK. Sa tingin niyo po ba, Attorney, worth it pa po ba na buksan ngayon yung EJK issue, lalo't nasa ICC custody naman na po si dating Pangulo Rodrigo Duterte at within this month, gugulong na po yung trial proper? Well, sa tingin ko dapat lang. At dapat noon pa. Panahon pa ni President Duterte dapat yan. But of course, ngayon nakikita natin, hindi nila gagawin yan nung panahon nila. Kasi talagang utos naman mula sa taas hanggang baba yan eh. So, walang nangyari. Kaya nga nakakulong siya ngayon. Kaya nga may ICC na nag-assume ng jurisdiction. Kasi nung panahon niya at nung unang parte ng Marcos administration, unable and unwilling ang ating gobyerno na panagutin itong mga may pakanan ng EJK, yung Tokhang drug war. At hindi nabibigyan ng hustisya yung mga kapamilya ng mga libu-libong
mga mamamayan na pinagpapatay na lang na hindi na dumaan sa tamang proseso ng pag-iimbestiga at paghahabla sa korte. So, noon pa dapat yan. At mabuti naman na ngayon naisipan na ng DILG na imbestigahan ito. Siguro ngayon ay marami na dun sa mga involved nag-retire na. So wala na silang pwesto, wala na silang kakayahan na pigilan yung investigasyon. Kasi malinaw ngayon, nakikita natin sa declassified information na pinagtakpan talaga yun ng PNP noon. So tama lang sa tingin ko at saludo tayo dito sa bagong development na imbestigahan niya sapagkat yung pananagutan ng dating Pangulong Duterte, sarili ng pananagutan niyan bilang presidente na nag-utos dito kung may utos man siya. Yung mga pananagutan ng mga lower ranking officials na involved sa programang ito o yung direktong gumawa ng tukhang, hiwalay ho yun. So hindi pwedeng dahil pinapanagot na ang dating presidente na sinasabing siya ang may pakanan ng lahat na ito, yung mga sumunod sa utos na yan o sa polisiyang yan, wala nang kasalanan. Hindi ko, kailangan managot din sila. Kaya we welcome itong bagong development na iimbestigahan yan. Sino ba ang may kagawan nito? Sino ba ang nag-utos? Sino ba nagtago ng ebidensya? Sino ba nanakot sa mga witnesses? Sino ba nag-tamper ng ebidensya? Lahat ho yan, nandyan na may mga reports. Ang mahirap ho, nabanggit ng dating Ombudsman Remulla, nung siya ay DOJ Secretary pa, lahat ng mga yan, mukhang pinagtatagunan ng mga PNP. So it is very important na there is a cleansing process sa PNP sapagkat kung hindi, palulusutin na naman ito, yung culture of impunity. Maaari mangyari na naman ito, nasusunod na naman sa mga hindi tamang order, sunod-sunuran na lang yung mga lower ranking kahit alam na nila na mali yung nangyayari. Sa tingin niyo po ba, attorney, magiging apolitical po itong gagawing investigasyon sa EJK? Kasi may mga nagsasabi na baka maging politically motivated itong investigasyon na ito. Alam niyo ho, yung palagi na lang ho yung sinasabi politically motivated. Every time merong investigasyon, ito ho, murder ito eh. So, anong kinalaman ng politika dito? Simple lang naman, ginawa mo ba o hindi? Yun lang, kahit sinong binoto mo, sinong kakampi mo na politiko, dapat walang bahid politika ito. Nakakalungkot lang kasi nga, usually yan ang sinasabi. Yung kapulisan na iniimbestiga, they're supposed to be non-political. By law and the nature of their job, non-political. So kung kakasuhan mo, iniimbestiga mo yung maaaring sangkot sa EJK noon, paano naging political yan? Sabihin ko, yan lang yung automatic na bukang bibig na taong umiiwas sa responsibilidad na palagi na lang nagkiklaim political and therefore itigil na. Wag ho naman sana ganon. Sabi po ni Secretary Remulla, hindi daw po tayo uusad kung hindi po maisasara ang chapter ng EJK. Ano pong masasabi niyo dyan? Need ninyo po dito, attorney? Tama ho yun. Kasi nga, ang hipokrito na eh. Diba? Na, sabi nga, sige, bahala na yung presidente, managot ka dyan sa ICC. Diba? Pero yung mga gumawa rin ng kalokohan o sumunod dun sa tahimik lang, paano ho naman yung kapamilya ng mga suspect na pinagpapatay na? Murder yan eh. Di ho ba? Yung mga kaanak ng mga wala namang kinalaman sa droga, nagkataon lang nandun sila. At pati sila pinatay na rin. Di ho ba? So, yung importante ho yan. Kasi kung hindi, ito ho na yung pinakamaraming patayan sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Sa kamay ng alagad ng batas o kaya yung mga tinatawag na tinataguri ang DDS daw, Davao Death Squad. Kung hindi ho natin titignan yan, mga malawakang pagpatay, na tahasang pagpatay na hindi na dumaan sa tamang proseso, na malinaw na murder at illegal, saan natin pupulitin yung
ascendancy, yung moral ascendancy ng gobyerno, Mhm. na usigin ang sinuman na involved din sa kalokohan. Mhm. Kung ito nga, buhay na ang ninakaw, hindi mo pa rin pananagutin. Paano pa natin mapapanagot yung nagnanakaw ng pera o yung nagsisinungaling lang o yung nag-absent lang at sumasahod? So, it is very important. Plus, madali lang ho sa atin. Lahat tayo gusto na, sige, dapat wala ng droga. Yung iba nga sa atin, sinasabi, buti nga, ganyan na lang. Dahil din, nawalan na tayo ng pagtitiwala sa korte. Kasi nga rin, ang ating Administration of Justice sa korte, sa lahat ng mga naihain na criminal case sa droga, wala pang 20% ang nakokonvict, 80% nakakalaya. At napakatagal. So failure din ng ating justice system yan. Kaya yung iba, mabuti lang yan, i-shortcut natin. Ang daling sabihin ho yun, pero paano kung kaanak mo yung biktima? Yes. Paano kung ikaw mismo yung biktima? Tama ba yun? Siyempre hindi. So dapat tayo bilang isang bansa, pinapalagaan natin yung rule of law kasi pwedeng sa susunod tayo maging biktima. Tama ko yun. Kung hindi natin pananagutin yung may sala dito, baka mangyayari na naman, baka mas masahol ang susunod na kabanata. Maiba lang ako ng issue, attorney, no? Nagpalit po ng dalawa sa miyembro ng legal defense team si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang maginang Hanelet and Kitty daw po ang pumili ng ipapalit kina attorney Nicholas Kaufman at kay Dr. Dove Jacobs. Right move po ba ito sa sitwasyon po ngayon ni dating Pangulong Duterte? Well, hindi natin alam kung totoo yung bali-balita, pero ang sigurado, umayaw na o kaya nag-withdraw na yung dalawang key lawyers nila. Kung anong mang rason, hindi naman sinasabi. So it's all speculation. But what is clear is, at any point in time, yung kliyente, kung sa tingin niya wala nang tiwala o hindi kaya o may disagreement with the lawyer, pwedeng sabihin magpapalit ako ng abogado. Hindi ho pwedeng hindi papayag yung abogado. On the other hand naman, kung yung abogado merong irreconcilable differences with the client o yung pamilya o sa tingin nila yung gustong ipagawa sa kanila hindi naayon sa tingin nilang batas, ebidensya at ethics, meron din silang karapatan mag-withdraw. Yes. So hindi natin alam kung anong nangyari dito. But what is clear is that yung pag-withdraw ng dalawang yan, abogado, hindi maganda ang para dun sa akusado. Kasi number one, sayang yung limpak-limpak na salapin na binayad sa kanila. Pangalawa, hindi mo na rin naman basta-basta pwedeng bawiin yung mga nauna ng mga sinabit na mga pleadings at kung ano-ano pa. Diba? Mahirap po yung gano'n, maging inconsistent ka na. So you can only improve or amend to a certain degree. Okay? And then, pangalawa of course, is yung track record, yung kanilang, ang daming na-interview mga yan ang dami nilang mga pag-uusap. Uulitin uli yan nung papalit sa kanila o kaya aaralin uli nila. So meron nawawalang knowledge at saka experience with respect to the case. So it's not, and then of course, panibagong acceptance fee na naman yan sa mga Duterte. So kung marami silang pera, siguro hindi nila problema yan. Pero kung maniniwala tayo dun sa mga sinasabing rates daw ng mga abogado, ito ba, daang milyon na ang kanilang nagasto. So sa perception naman ng taong bayan, mai-erode yung siguro hihina na yung hope ng mga die-hard Duterte supporters sapagkat kung nagpapalit ka ng abogado sa gitna, medyo mape-perceive ng mga supporters mo na may problema tayo dito. So yun lang ho ang sa tingin ko mga practical effect, that it is perfectly okay for either party to change lawyers or to withdraw from the case.
Mm. Ngayong araw, Attorney, May 11, inaasahan pong pagbobotohan na sa plenaryo ng Kamara yung articles of impeachment laban po kay BP Sara. Ano po sa tingin ninyo yung kahihinatnan po nito? Well, sa tingin ko, makakakuha naman sila ng at least one-third vote. Kasi yan lang naman ang minimum requirement ng Constitution para iakyat na sa impeachment court sa Senado. Pero kung magiging basehan ho yung Committee on Justice, alam niyo ho kasi yung mga committee, kagaya ng Committee on Justice, napakahalaga din ho yan. Lahat ng partido nandun eh. Depende sa number of members. So halos lahat ng partido represented the Justice Committee. Mhm. Pati yung opposition, pati yung pro-Sara grupo, nandun sila eh. Mhm. Pero tingnan nyo ang botohan, pagkatapos linabas ang mga ebidensya, hindi lang ho ni Madriaga at si Trillanes, kasi yan personal na salaysay. Si Madriaga matimbang dahil galing sa loob yung impormasyon eh. Tauhan nila ito, kasama nila dati. Pero mas mahalaga diyan yung report ng COA. Diba, na hindi tama paggagastos o dokumentasyon nung daan-daang intelligence fund. Yung report ng PSA na yung mga taong binabanggit na tumanggap daw ng intelligence fund at pumirma, hindi naman tao yun. Walang pinanganak na Pilipino na gano'n. Yung report din ho ng NBI, yung ibang mga resibo, iba-ibang pangalan, pero isa lang ang pumipirma. Yung mga testimonya ng mga dating USEC nga na sa DepEd na tumatanggap sila ng envelope ng pera from her. Yung testimonya ni Madriaga na daang-daang milyon, pinasarga lang sa sasakyan, pati sa sasakyan, kasama na sa pagbigay din sa mga identified persons, di ba? Yung NBI din, yung kanilang assessment dun sa video threat ng Vice President, yung mga pirma, at saka yung mga pag-iimbestiga nila. Yung AMLA, record ho yan. That's a record of transaction na over the years. Yung ombudsman din ho, yung sa Salen, na finally, itong bagong ombudsman, agad binigay yung Salen. Hindi kagaya nung nakaraan na pinapahirapan at pinagtatakpan pa yung mga Salen. So, lahat ho ito, hindi ho ito personal na testimonya. Ito ay resulta o official records o report ng mga ahensya ng gobyerno. So mahirap mo nang sabihin kasinungalingan yan o kaya politically motivated o perjured. So matitimbang ho mga ito at sa tingin ko hindi naman bulag yung mga plenaryo, no? At dahil unanimous yung sa committee, malamang susuportahan din sila ng kanilang mga kaalyado o kakilala. Plus, yung mga hindi miyembro ng committee, nakikita din nila yung proceedings kagaya ng taong bayan. So, mahirap ho yung magbulag-bulagan. Pangatlo, alam niyo ho yung mga congressman, mas malakas ang loob ng mga yan eh. Kasi sa kanila, hindi nila kailangan ang boto ng Duterte Black para maging congressman kasi maliit lang distrito nila eh. So sila, mas madali sa kanila na sumunod dun sa kagustuhan ng 9 out of 10 Filipinos na matuloy ang hearing para malaman natin ano ba totoo dito. Wala tayong paghusga pero malaman natin ano bang katotohanan, ano bang ebidensya magkabilang panig at managot sana kung may mananagot. So, yun ang kanilang pinapangalagahan. So, sa tingin ko, from all indicators, makakakuha sila ng hindi lang one-third, kundi overwhelming vote. Yan. Yung mga senador ang problema natin kasi number one, marami din sa kanila pinagsususpetyahan at iniimbestigahan sa graft and corruption. Itong kaso ng Vice President, greater part of the impeachment charges, graft and corruption eh. So medyo tainted na yung mga suspect na rin, yung mga senador na kumbaga pareho rin ang bahid sa kanila. Pangalawa, yung senador kasi nationwide yan. So yung iba dyan na for re-election, sila ay natatakot na pag sila ay susunod dun sa ebidensya at saka susunod sa kagustuhan ng taong bayan, baka pagdating ng next election, yung mga diehard loyalist ng Duterte, hindi sila iboboto at kailangan nila ito. Lalong-lalo na kung sila yung nasa baba, siguro from number 8 to 12,
kailangan nila ito. So, ganun ho kasi yung political consideration nila. Pero, kung kayo sa media, ay mamamayan, sinusubaybayan natin ito at patuloy ang ating pag-feedback sa ating mga senador, baka lang, gagawin nila yung tama. Bubote sila ayon sa utos ng konstitusyon, ayon sa ebidensya ng magkapilang panig, at sa katotohanan, at saka yung accountability, pananagutan ng sinumang nag-abuso, nagkasala o nagpabaya sa mataas na posisyon. Sa tingin niyo po ba, Attorney, kung talagang aakyat na sa Senado ito pong impeachment laban po kay BP Sara, panahon na po bang dumalo ito pong si BP Sara sa Senate Impeachment Court? Well, maganda kung dadalo siya. Again, option din niya yan. If they provide for trial hearing in absentia, pwede namang mga abogado lang niya. But every time na hindi ho siya nagpapakita, every time na nag-evade ng proseso, lumiliit yung naniniwala sa kanya. Ganun ho ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Matalino ho yan. Hindi ho sila kukuha na lang sa mga kasinungalingan o bulahan ng mga politiko. Sinusuri na. Ito, napaka-basic. Kung meron kang matinong sagot, nasa tama ka, meron kang ebidensya at mahina yung kalaban mo, di ba, punto por punto sagutin mo kahit saan. Yun ang naiintihan ng taong bayan. Ngayon na hindi nangyayari yun, kaya nakikita natin unti-unting na-erode yung public support para sa kanya. Maraming salamat po, Attorney Egon, sa pagbibigay po sa amin ng panahon ngayong umaga po ng Lunes. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Yan, nakasama natin mga kanyusik, ang political analyst and constitutionalist na si Attorney Egon Cayosa.